Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating one-year Bible reading for this year. At ngayon po ay day 121 ng ating Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Chronicles chapter 28. Tinipon ni David sa Jerusalem ang lahat ng mga pinuno ng Israel, lahat ng pinuno ng mga lipi, lahat ng namamahala ng mga pangkat na naglilingkod sa hari, ang mga pinuno ng mga libo-libo at mga pinuno ng mga daan-daan. Tinawag din niya ang mga katiwala ng mga ari-arian at ng mga kawan ng hari at ng mga anak niya, lahat ng mga may tungkulin sa palasyo, lahat na matatapang na lalaki at lahat ng mahuhusay na mandirigma. Nang naroon na ang lahat, tumayo siya at nagsalita. Mga kapatid at mga kababayan, matagal ko nang minimithi na magtayo ng isang permanenteng tahanan para sa kabanantipan na siyang tungtungan ng Diyos nating si Yahweh. Inihanda ko na ang lahat ng kailangan upang maitayo ito. Ngunit sinabi sa akin ng Diyos na hindi ako ang magtatayo ng templo para sa Kanya sapagkat ako'y isang mandirigma at may bahid ng maraming dugo ang aking kamay. Subalit sa sambahayan ng aking ama, ako ang pinili ni Yahweh, ang Diyos ng Israel upang maghari sa bansang ito magpakailanman. Ang pinili niyang mangunguna ay si Judah at nagmula sa lipi nito ang pamilya ng aking ama. Sa amin namang pamilya, ako ang kanyang itinalaga para maging hari ng buong Israel. Binigyan ako ni Yahweh ng maraming anak at mula sa kanila, si Solomon ang pinili niya upang uupo sa trono ng Israel, ang kaharian ni Yahweh. Ang sabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magtatayo ng aking templo sapagkat siya ang pinili kong maging anak at ako naman ang magiging ama niya. Patatatagin ko ang kanyang kaharian magpakailanman kung patuloy niyang susundin ang aking mga utos at tuntunin gaya ng ginagawa niya ngayon. Kaya nga, sa harapan ng buong Israel na bayan ni Yahweh at ng Diyos na ngayon nakikinig, inaatasan ko kayo na sundin ninyong mabuti ang kautusan ng Diyos ninyong si Yahweh upang manatiling sa inyo ang masaganang lupaing ito at maipamana naman ninyo sa inyong mga salinlahi magpakailanman. At ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng kanyang banal na templo. Magpakatatag ka at gawin mo ito ng may paninindigan. Ibinigay ni David kay Solomon ang mga plano ng mga gusali ng templo, ng mga kabangyaman, ng mga silid sa itaas, ng mga silid sa loob at sa mga silid para sa banal na trono ng awa. Ibinigay din niya ang plano para sa mga bulwagan at mga silid sa palibot nito at ang kabangyaman ng templo ng Diyos at ang bodega para sa mga kaloob na ukol kay Yahweh. Ibinigay din niya ang plano para sa organisasyon ng mga pari at levita at ang paghahati-hati sa mga gawaing may kinalaman sa paglilingkod sa templo at sa mga kagabitan nito. Itinakda niya ang timbang ng ginto o pilak na gagawing mga sisidlan, mga ilawan at mga patungan ng mga ito. Gayon din ang timbang ng ginto na ibabalot sa bawat mesa na pagpapatungan ng tinapay na handog at ang pilak na gagamitin sa bawat mesang pilak. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto na gagawing mga tinidor, mga palanggana, mga kopa at mga gintong mangkok. Gayon din ang pilak at ang gintong gagamitin sa mga mangkok. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto para sa altar na sunugan ng insenso, pati ang plano at gintong gagamitin sa karwahe ng mga kerubin na ang mga pakpak ay tumatakip sa kabanantipan ni Yahweh. Sinabi ni David, ang lahat ng ito ay nasa plano na ginawa ayon sa utos ni Yahweh at siyang kailangang isagawa. Pagkatapos, sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob at gawin mo ito.
Huwag kang matatakot ni panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo. Hindi Kanya bibiguin, hindi Kanya pababayaan hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa Kanyang templo. Narito ang mga pangkat ng mga pari at mga Levita na handa para sa lahat ng gawain sa templo ng Diyos. Narito rin ang mga ekspertong manggagawa, ang buong bayan at ang kanilang mga pinuno na handang tumulong at sumunod sa iyo sa anumang oras. 1 Chronicles chapter 29. Ipinahayag ni Haring David sa buong kapulungan, ang anak kong si Solomon ang pinili o napinili ng Diyos upang humalili sa akin ay bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawaing kakaharapin niya sapagkat ang gagawin niya ay hindi isang palasyo para sa tao kundi templo para sa Panginoong Yahweh. Dahil dito, sinikap ko magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng aking Diyos tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng inihanda kong batong onise at iba pang mahalagang batong pampalamuti at lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Hindi lang yan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. May nakalaan akong 105,000 kilong ginto na mula sa Ophir at 245,000 kilong purong pilak na ididikit sa mga dingding ng templo at sa iba pang bagay na gagawin ng mga mahuhusay na platero. Sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? Sumang-ayon agad ang mga pinuno ng mga sambahayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng mga hukbo at ang mga katiwala ng hari. Kung saan loob silang nagbigay at ang natipon para sa gagawing templo ay 175,000 kilong ginto, 350,000 kilong pilak, 630,000 kilong tanso at 3,500,000 kilong bakal. Pinagkaloob nila ang kanilang mahalagang bato sa kabangyaman ng templo ni Yahweh na nasa pamamahala ni Jehiel na mula sa angka ni Gershon. Masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kakusang loob na paghahandog kay Yahweh at labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Sa harapan ng mga tao'y tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, "Purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako at ang buong bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami ngay mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na aming ibinigay para sa ipinapagawa ng inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkakaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagagalakang pagkakaloob ng inyong bayan na narito ngayon. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob na aming mga ninuno, panatilihin ninyo sa isipan ng inyong bayan ang mga layuning ito at akayin ninyo silang palapit sa inyo. Tulungan ninyo ang anak kong si Solomon na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos at tuntunin upang maitayo niya ang templong aking pinaghahandaan. At sinabi ni David sa sambayanan, "Purihin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh." Pinuri nga ng buong kapulungan si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yumuko ang lahat, sumamba kay Yahweh at nagbigay galang sa hari. Kinabukasan, ang dinala nilang handog na susunugin ay 1,000 toro, 1,000 tupang lalaki, 1,000 kordero at mga alak na handog at napakaraming handog para sa buong Israel.
Masasaya silang nagsalo-salo sa harapan ni Yahweh noong araw na iyon. Minsan pa nilang ipinahayag na si Solomon na anak ni David ay hari at binuhusan ito ng langis sa pangalan ni Yahweh. Si Zadok naman ay hinirang bilang pari. Mula noon umupo si Solomon sa tronong itinatag ni Yahweh bilang kahalili ng kanyang amang si David. Naging matagumpay siya at sumunod sa kanya ang buong Israel. Nanumpa ng katapatan kay Haring Solomon ang mga pinuno at mandirigma, pati na ang iba pang anak ni Haring David. Binigyan ni Yahweh si Solomon ng dakilang karangalan at katanyagang higit sa mga naging hari sa Israel. Si David na anak ni Jesse ay naghari sa buong Israel. 40 taon siyang naghari, 7 taon sa Hebron at 33 taon naman sa Jerusalem. Nabuhay siya ng matagal at namatay na mayaman at marangal. Si Solomon ang humalili sa kanya bilang hari. Ang lahat ng pangyayari sa buong panahon ng paghahari ni David ay nakasulat sa mga aklat ng mga propetang sina Samuel, Nathan at Gad. Sa mga aklat na iyon, nakasulat kung paano siya namahala, gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan at ang mga nangyari sa kanya sa Israel at sa lahat ng mga kaharian sa paligid. At ito po ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoon sa Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.